Nandito tayo ngayon sa bayan ng Mayantok sa probinsya ng Tarlac para sundan ang storya ni Lola Eudocia Tomas Pulido. Siya yung Pilipina na yaya na binansagang slave o di kaya alila ng mismong inalagaan niya ang Filipino-American journalist na si Alex Tizon. Pumunta tayo dito para makakilala sana ng mga kamag-anak niya at tanungin ng reaksyon sa artikulong lumabas. Nakilala natin kanina ang isa niyang pamangkin na si Auntie Rosing at sabi niya nga ay kilala daw si Lola Eudocia dito bilang Lola or Auntie ko siya. At ang first stop natin ang Eternal Bliss Memorial Park kung saan nakalagak yung abo ni Lola ko siyang. Hahanapin natin siya ngayon dito sa loob ng sementeryo. Nung nalaman ko, hindi naman ako nakasunod kaagad. Napunta pala sila kina Ante Uyang. Diretso na pala silang ibinilagay sa Bless, sa sementeryo. Kaya pagkaalam ko kasi magdamag pa silang anuhin sa bahay. Hindi naman pala diretso na. Kasi siguro apurado yung nagdala. Pauwi na si Alex. Nay, ano pong naaalala niyo kay Lola ko? Kung pag nagbabakasyon kasi, nagbibigay din ng mga pasalubong sa amin, gano'n. Kaya lang, yun, hindi masyadong marami, pakunti-kunti lang, gano'n. Masaya naman kami gano'n. Ang istorya doon, ang sinasabi ng nanay ko noon, hindi raw nagsisuldo. Kaya wala siyang manaibibigay. Ang kuwang kasi siguro kanila, parang, di ba noon libre pa siguro ang pagpunta doon. Dating kasambahay niya sa Kamiling noon. Kaya nung nagpunta na sila sa Amerika, dala-dala nila siya. Kaya siguro, ang sabi ng inang, baka, ayun, yung pamasahe niya noon siguro, baka yun ang inaano niya, parang kwan. Kaya siguro kahit nagre-reklamo doon, wala naman siyang, hindi naman nurid-nurid naman yata. Kaya hindi makagawa ng paraan. Oo, sumusulat ako, iwan ko kung sino yung nagsasagot. Kasi Ilocano naman ako, bata pa naman ako noon. Kaya Ilocano ang pagkasulat ko. Kung sinusulat niyo? Oo. Kaya iwan Ano ko. pong sinusulat niyo kay Lola? Hindi, parang kinukumusta ko siya. Hinihingihan ko ng pera ng lolo ko kasi andun nga sa bahay. Pero wala naman siyang pinapadala. Parang masakit din kasi ang tagal-tagal doon nakikita ko. Matanda na rin ako, bata pa lang ako noon. Ang tagal-tagal doon, hindi man lang nag-ano ng pamilya dito, hindi man lang nagbibigay ng pan. Siyempre, kung nagsisweldo, marangya din sana ang mga pamilya dito kasi kahit kunting pamigay lang na pera, makaraos din sana. Nakakaawa nga ang nararamdaman namin dahil ang tagal-tagal nga doon. Wala man lang napagawa dito na pagkakitaan na siya ay naggaling sa abroad. Yun ang plan namin. Kaya wala. Buti na lang buti at lumabas yung istorya na yan. Kung ano ang naano niya doon sa abroad, masakit, pero wala na kaming magawa, wala na rin siya. Hindi naman namin magagawang yung pinanggalingan niya dahil wala na din siguro kasi patay na rin ata yung lalaki. Ube nga basti tinala ni kusyang ili. Gaputa pa day nga marigriga matan ako. Kaagtagtagibi mat inalak. Yeah. So siya kon ti dinakalan na. Idi di makalan. Mabalin na matimapan sa bali nga taon. Daadama anak kong nga dadakalan na panan. So nga pimanaw kanyak. Anya ka no te nayo nga
maibagayo ta madamag tatta nga istorya handa kano sinilsulduan ide. Ide. Wan. Ay, day, Anya kano may bagayo laeng. Awan. Awan na awan. Ang nagaroon. Wan. Nagtaga budat na lang. Nga awan sil daw. Wan. Ide kano. Ide. Isong Rubeng na. Namalagit da nga silduan. Nya. Rubeng na. pa. Namalagit da nga silduan. Di rubeng na ikanda. Wan. Kaawamutan. Kuri kidi ka damat. Ay, kasday, ganon. Kapsap ko Ano man. sabi niya, kinakailangan daw Anda ni Gregoria. Kunawan mo ta. kung Pulido. rebbengan na daw na Rubeng magbigay ko, sila kapsap ko. sa kapatid niya Kaama. daw. May din pakita daje dapuna. May din pakita kinyam. Han. Amang ko. Hindi ka mo. Impasalo da pa kanu kanyam di ba nga? Hindi pa mo. Nalipata ko. Ulyanin. Nga maamok ka na tayo. Idi nadamag mo nga natay, anya kanu tiri namet. Ay, nalipata ko na. Ang kabawaw. Apay Hindi na tayo. Wow. Ay, kapunay mo tag sangsangi. Ang urag sangsangi ka mapagsublay. Hawa na. Bibita ka, anak ko. At akabsat ko. Nabayag kanya. Ginkaduan ng anak tagtagibi ka tagigyan na ko. Marami kasi natulungan din ako na pag-aral yung mga anak ko, nabigyan din ako nung nagbabalik bayan na siya. At saka ko lang nalaman na siya na nga ang tita ko siya. Ang tatang ko noon kasi, ito yung kapatid kong nasa Amerika, sabi niya. Eh, siyempre, yung sa picture lang, hindi ko pa nakikita sa personal. Pero nung nagbabalik bayan na siya, doon ko lang nakita. Hindi naman niya, ayaw naman niyang open yung nakaraan niya. Ayaw na niyang mag-istorya. Masakit din, masakit. Ano pong nararamdaman? Siyempre, nag-iisa lang doon, hindi namin nakikita kung paano. Kaya, pero mabait din yung mga anak niya nung na-meet namin. Maski si Alex, mabait. At saka si Arthur, mabait din. Si Albert. Sa pagpunta ko dito sa Mayantok, ang gusto ko sanang bauning istorya, mga kwento tungkol kay Lola Kosyang nung siya'y bata pa, o di kaya naman yung mga kwento niya sa kanyang pamilya tungkol sa buhay sa Amerika. Pero dahil sa napakahabang panahon na putol ang kanilang komunikasyon, napakakonti ng naiwang alaala. Marahil bukod sa kanyang sinapit sa Amerika, nakakalungkot na nawalan ng pagkakataon ng isang pamilya na lubusan sanang makilala ang kanilang lola. Lian Buwan, Rappler, Tarlac.